Kawawa yung nasa loob kasi pag nakikita kami, may nakita nga kami ni asawa ko si Sis. May order do sa kinakainan namin restaurant. Mm. Pagkuha ng order, patakbo eh. Halos katabi lang namin eh, patakbo eh. Kasi siyempre baka mahawa sa amin eh. Ano po ba kayo? Meron po ba kayong ketong? Ewan ko sa kanila. Natatawa nga ako eh. Baka, yun ang tinuro sa kanila, bro. Pag-ibig yun eh. Karamihan sa kanila gano'n. Hindi naman lahat bro sila. Meron naman kaming kaibigan din na tahimik lang. Bilang kaibigan na lang, wag na yung, yung tungkol sa relihiyon. Bilang kaibigan na lang. Dapat niloloko na lang sila eh. Wala ka nang wala ka nang makakuha ng sustansya eh. Hiwaga pa eh. O Yung lalo klase yun. recently, kumukulo daw yung dugo. Halata eh. Nai-stress na din si Nai-stress na din si Queen Cleopatra. Paano hindi siya may stress? Puro na lang siya kayabangan, puro siya flex. O ngayon, nasaan ang pineflex niya? Ang kapal ka mo ng mukha mo, flex mukha mo yung sarili mong pera, hindi yung pinaghirapan ng miyembro, tapos kayo yung niluloko niyo yung miyembro. Yung kay di ba, pinagtulong-tulungan ng miyembro, tapos bandang huli, business nila, tapos papupuntahin pa yung mga kapatid sa pilitan. Ay wow, saan ka naman nakakita ng ganun? Wala ka nakakamang tinuturong kabanalan eh. Puro stress ang naaano ng miyembro. Kaya wala silang tinuturong maganda. Oh, yung iba hindi makalabas, parang natatakot sa kanila na hindi mawari. Ano yun? O, tingnan mo. At saka dapat dyan, yung business nila, dapat yun, puro i-boycott. O, tingnan mo. Tsaka puro yung mga member na nandoon, na active. Kumbaga, inaano nila, compulsory, na dapat pumunta. Ano yun? Paano kung walang pera? Kung di ba sila gago? Sa apalit nga lang, konti na lang yung nagpupunta, kaya yung pasalamat ngayon ginagawa sa Kidirak eh. Tapos sa Kidirak, merong entrance fee. Tingnan mo, binubuhay nila yung negosyo, kung di ba tarantado yung bonding na yan. Wala na ngang pera yung miyembro, dinidiin pa sa, pinapapasa pa sa, para sa negosyo lang nila. Hindi yung mga miyembro na wala na nga, gusto pagkakakagtaan pa. Hindi, wala talagang walang puso. Papahanap ng ano silang hahanap? Bigay nila yung mga pinagkuha din nila sa miyembro, yan ang iano nila. Puro kamo kayo kagulangan. Kunyari, magkukuha sila, tapos miyembro rin ang pagbabayarin, tapos palalabasin nila si Bonjing ang nagano. Paano hindi nga may magkakatopak? Kasi nga, iba na yung iniisip niya, puro pera, tapos puro galit. Walang, yung niya, budhin niya, ibang-iba. Kumbaga parang wala na siya sa katinuan. Di ba nga, marami nang nagsasabi, para na siyang nababaliw. Siyempre, iba na yung sumasaksak sa utak niya kasi, siyempre, napapahiya na siya, Napapahiya na siya, yun ang iniisip niya. Isa pa, nauubos yung miyembro, nauubos yung mga, kung paano ngayon sila kumikita, ibig sabihin, nadadown na lahat. Kasi mga kapatid, po kasi, pagka iba yung pinoportray mo sa publiko kaysa sa totoong ikaw, marami kang kailangang habulin eh. Hindi kagaya kagaya ko. Alam ng mga kapatid na si Badong is not a perfect person. Si Badong merong mga weaknesses. Si Badong pagka nagagalit. Si Badong hindi plastic. Si Badong etc. Kaya wala akong kailangang habulin. Hindi kagaya niya na nagpo-portray na banal, sugo ng Diyos. So marami siyang kailangang habulin. Kaya kakahabol niya, hindi niya namamalayan, lumilitaw na yung pagkasiraulo niya. Yan yung nangyari kay Haring Saul. Noong itinakwil siya ng Diyos. Siya naman si Raul Siya naman si Raul. Si Raulo. Siraulo. Si Raul. Saul. Tayo sila na iglesia ni Japayuki. Wala na silang marirecruit, wala nang papasok sa MCGI na yan. Tingnan mo, pati yung pinatayo niyang pasalamatan parang alam niya na liliit yung miyembro di ba? Ang liit lang din ng
nung pasalamatan doon sa apalit. Alam niya sa sarili niya, nakakaunti. Magiging kaunti ang miyembro. Eto pa pala, dati sa apalit, hindi ka po pwedeng pumasok sa chapel hanggat wala kang ticket. Ngayon, noon pahirapan ang makahingi ng ticket. Well, not for me kasi ako isang chat ko lang, kailangan ko po ng 10 ticket. Yan. Kailangan ko ng 20 ticket. Bigay agad 'yan. Kasi alam nila connected ako sa hari ng sablay. Connected kay Haring Solomon. Puro kabalbala na lang kasi pinagagagawa niya eh. Kaya ngayon, inaanin na niya yung mga kawalang hiyaan niya. Kasi walang hiya siya eh. Ngayon, alam mo ba, hindi mo na kailangan hindi na pahirapan ng paghingi ng ticket ngayon, ng seat number. First come, first serve na ngayon. Ibig sabihin, biro mo, inopen na nila, niluwagan na nila yung para makapunta ka ng apalit. Pero hindi pa rin siya napupuno. Kasi marami ng diskumpiyado kay Daniel Rason. And napapahiya na siya, biruin mo. Sasabihin niya dati na, mga kapatid, i-boycott natin ang GMA7, i-boycott natin ang Sofitel. Tarantadong Daniel Rason na to hindi man yung mga empleyado ng GMA7 na mawawala ng trabaho. Empleyado ng Sofitel na mawawala ng hanap buhay. Paano yung mga anak nung mga wala namang kamalay-malay madadamay, mawawala ng trabaho? Tarantado itong bonjing na to Talagang dapat pasabugin niya. Number 1 tong kanyang si Japayuki dahil yun ang leader ng kawatan number 1 kawatan. Kundi number 1 kawatan, bakit mo silang pamilya ang may hawak ng kaba ng MCGI? Pagka itong si Bonjing nakulong sa Bilibid, ewan ko lang kung hindi magkakaalmoranas. Baka nga matutuwa pa yun puro kakamo na toro kakamo doon. Yun nga kamo iniintay niya Yung toro siya. Siyempre, hindi siya makapagladlad ng gusto Ako nakakulong siya. Doon, mababanatan siya. Nung una, kampanteng-kampante. Akala nila walang sa kanila, walang lalaban. Wala sa kanilang lalaban. Di ba yun ang iniisip nila? Yun yung nila. Lahat hawak nila sa leeg. Lahat hawak nila na sa ganito. Lahat. Puro lahat silang makapangyarihan. Ngayon, nasang kapangyarihan mo? Mo na langit ang nangyayari sa'yo. Isa nga ako sa number 1 tagapagtanggol ng pamilya nila. Kinalaban nila yung tagapagtanggol ng pamilya nila. Yun, ibig sabihin yun na lang kamo yung napapanahon na dapat labanan. Ganun lang yun. Napapanahon na lumabas ang katotohanan. Dapat talaga pasabugin ng mga tumbong ng mga yan. Kung hindi nga lang masama na gumanti ng masama, matagal nang nangyari yon. Pero kung tutusin, sila mulat sa pool, may aral na nakalakihan na hindi naman nila ina-apply sa sarili nila yon. Kabaligtaran. Yung ginagawa nila yon, yung pinakikita lang sa miyembro, hindi naman nila sinasabuhay. Baligtad. I cannot imagine how it feels na yung magulang mo dinimanda ng mismong yung tatay mo dinimanda ng tsuhin mo na kapatid niya. Biro mo kapatid niya sa iglesia, kapatid niya sa laman. Tapos dahil lang sa simpleng anahaw ididimanda niya. Ano ang naramdaman mo nun? Oo, kaya nga doon ako nakatira. Siyempre, hindi nga kaya ng budhi ko Tapos ganun sila. Bilang anak, nasasaktan ako. Pero siya, bilang kapatid, hindi siya nasasaktan sa kapatid niya. Pinakulong niya pa. At saka yung kapatid niya, ginawa niya doon,
pinaaresto yun na parang kriminal. Araw ng Biyernes. Oo, Biyernes yun ng hapon. Tapos, ang masaklap pa noon, malay ko ba na hindi gago nga yung mga yan eh. Saan ka nakakita ng nagdidemanda? Ako mismo pala ang natatandaan ko. Ako mismo pala ang nag-abot pa ng subpena doon sa kapatid ko. Kaya nagalit yung kapatid ko nung matagal na panahon sa akin. Ako, hindi ko matanggap yun. Galit na galit yung kapatid ko sa akin nang dahil doon. Sino yung namatay? Hindi yung, 'di ba, yung kapatid kong babae, lagi kong kasama sa picture. 'Di ba Oo. yung asawa noon yung sinama sa demanda. Ako mismo kasi ang pinagdala nila ng subpena. Malay-malay ko ba na ganun ang magiging resulta? Ako yung pinag-abot. Malay ko ba, hindi ba gago yan din yung si Takeo na yan na bubisit nga ako sa hayop na yan eh. Dahil sa akin matagal ng panahon. Hindi ako binati ng kapatid ko nang dahil dyan sa usapin na yan. Isipin nyo yun. Matagal ng panahon na hindi ako binati. Hindi nila ako lahat binati nang dahil doon dahil nga nagkademandahan. Eh, syempre, hindi ko naman alam na gano'n ang magiging resulta. Kaya nga, ako, umalis na ako sa kanila noon. Basta lumayo na lang ako. Kasi ako, hindi ko kaya ng budi ko yung nangyayari. Kaya nung panahon na yon, umalis ako. Dahil nga, ibang klase yung ginagawa niya sa kapatid niya. Hindi kaya ng budhi ko yung ginagawa nga na ganoon. Kaya ako umalis.